Batay sa payslip ng isang driver, 149 pesos a day. 149 pesos para sa 22 oras ng trabaho. At mas masahol pa, kinakaltas sa sahod ng mga manggagawa ang anumang sosobra sa konsumo sa diesel at pagpapalinis ng mga bus. Mr. Speaker, before I proceed to my topic, allow me to show you and our colleagues a short video presentation. Paho po ito ng 22 oras. Yung hindi naman naniniwala na below minimum wage, magkano sinasahod? 149 pesos, 372, 307. Ganun karami, marami pa po ito. Panawagan po namin sa lahat ng ahensya ng gobyerno, no? Lalong-lalo na po sa DOLE. Department order po ninyo yan, DO 118-12. LTFRB, Memorandum Circular ninyo yan, number 2012-001. Sana po, gusto lang namin, please, draw the line to address the problem of the workers. Halos lampas sa 8 oras at tinatrabaho ni manggagawa. Pero ang pasahod, hindi sapat. Ang katuwiran po nila, may binibigay silang percentage. Ngunit kapag hindi nakuha ang percentage, hindi lumalaki po yung kita po ng manggagawa. Wala po nga kaming yung paying waiting area. Dahil yung mga waiting area, to passenger lang po. Tapos, pag kami nagkakaroon po ng sakit o nahihilo kami, wala po kaming mapasukan clinic. Marami pong hinaing po ang manggagawa na hindi updated po na ang paghuhulog sa SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Ibig sabihin nun? Naguhulog man sila, bungi-bungi po. Ang hiling lang po sana, may ayos. May klaro po yung nasa batas ng DO 118-12. Mr. Speaker, mga kasama, sa mga manggagawa sa sektor ng transportasyon at sa mga opisyal ng Department of Labor and Employment, who we hope will listen to and heed our message, magandang hapon po. Sa gitna po ng mga gulong nangyayari sa ating bansa, ako po ay tumatayo ngayon upang magsalita sa ngalan ng mga magigiting na manggagawang driver at konduktor who are facing and fighting for an equally important issue. Mr. Speaker, sa oras na ito, ang mga driver at konduktor ng Fermina Express, narito po sila kasama natin ngayon, ay nakawelga bilang pagtutol sa hindi pagpapatupad ng batas at sa hindi makataong pagtrato sa kanila ng management. Sa lampas 80 araw ng piket at welga, sila ay naging biktima ng suspensyon, illegal dismissal at harassment. Halos lahat na ay binato sa kanila, maliban sa pakikinig sa kanilang hinaing at paggalang sa napagkasunduang collective bargaining agreement. Nakausap rin ho namin ang mga manggagawa ng DLTV ko na maliban sa parehas na kinakaharap na sitwasyon, ay nagsusumbong pa ng hindi tamang paghulog sa kanilang mga benepisyo at matagal nang hindi pagsunod sa mga occupational safety standards ng batas. Ang mga reklamong ito ay hindi na bago sa sektor ng transportasyon. Ngunit hanggang ngayon ay tila hindi siniseryoso ng kagawaran at mga ahensyang inatasang magpatupad nito. Mr. Speaker, the 1987 Constitution affirms the state's obligation to protect labor, uphold social justice, and guarantee humane working conditions. These guarantees extend fully, and may I emphasize fully, to our public utility bus drivers and conductors whose work is indispensable to both public mobility and public safety. To confront systemic risks in the bus transport sector and to establish a uniform, enforceable framework governing employment practices, the Department of Labor and Employment promulgated DO 118-12 all the way back in 2012. 13 years ago, Mr. Speaker. Malinaw na nakasaad sa order na ito ang mga batayang karapatan ng mga manggagawang driver at konduktor. Una, isang maayos at tamang sistema ng pagpapasahod at hatian sa kita. Tamang oras at makataong sitwasyon sa trabaho. Pagbigay ng mga benepisyo sang-ayon sa batas, gaya ng SSS, Pag-ibig, PhilHealth, occupational safety and health protections, mga training, at structured monitoring and enforcement systems. Noong 2018, kinilala mismo ng Korte Suprema ang bisa ng DO 118-12 bilang lehitimong pagtupad ng otoridad ng Estado.
Tinuldukan nito ang boundary system na nagtutulak ng pagmamadali at delikadong pagmamaneho. At kinilala ang fixed plus performance wage structure bilang makataong proteksyon para sa manggagawa at sa nagko-commute na publiko. Malinaw ang nakasulat sa batas at malinaw rin ang pagkilala ng Korte Suprema rito. Pero sa halip na kilalanin at ipatupad ito, marami pa ring operators ang basta-basta na lamang itong binabaliwala. Sa pakikipag-usap sa mga manggagawa ng Fermina Express at DLTV, nalaman ng representasyong ito ang kasuklam-suklam na kondisyong kanilang hinaharap. Madalas, Mr. Speaker, nagtatrabaho ang mga driver at konduktor ng 22 oras para lang makuha ang kota na tinakda ng kumpanya. Kung hindi sila makakota, ang sahod nila ay higit na mas barat pa sa minimum wage. Minsan, batay sa payslip ng isang driver, 149 pesos a day. 149 pesos para sa 22 oras ng trabaho. At mas masahol pa, kinakaltas sa sahod ng mga manggagawa ang anumang sosobra sa konsumo sa diesel at pagpapalinis ng mga bus. Nakita ko rin po mismo ang rest area na itinalaga ng DLTV management para sa mga manggagawa nito. Walang maayos na pahingahan o CR man lang para makaihi o makatae. This is not only illegal but inhumane, Mr. Speaker. Hindi po makatao ang pagtratong ito ng kumpanya. Let us be clear, Mr. Speaker. A strike is the last resort of workers who have had to put up with inhumane conditions. Let the record also state that workers from Fermina Express have exhausted all legal remedies, including filing a report before DOLE in protest of these conditions. DOLE inspectors reported that there are clear violations of basic labor standards, yet it did not act on that information. Nakakita na nga ng mga paglabag ang DOLE, pero wala pa rin itong ginagawa. Anong klaseng DOLE ang meron tayo ngayon? Isang Department of Labor and Employment na hindi man lang tumitindig para sa mga manggagawa. Isa ito sa pinakamamabigat na dahilan kung bakit napilitang magwelga ang mga manggagawa. A strike happens because of the failure of companies and the state to protect our workers, and that is well documented in this instance. Mr. Speaker, mga kasama, this is not just an issue of workers' rights. This is an issue of public safety. Exhausted and overburdened drivers face a significantly increased likelihood of road accidents, a clear threat to the welfare of our citizens. And our research and investigation of this issue reveals of these violations raises grave concerns regarding enforcement deficiencies, monitoring lapses, and inadequate penalties by our laws. Simple lang po ang ating panawagan at hamon para sa DOLE. Sama-sama nating kausapin at pakinggan ang mga manggagawa ng Fermina, DLTV, at iba pang kumpanya. Mr. Speaker, labor inspections should not be for mere compliance, but should be the backbone of decisive action in the interest of public welfare. Kaya nga may inspection ho na tinatawag para makita kung may mga paglabag pa sa mga batayang karapatan ng mga manggagawa na nakasulat mismo sa ating mga batas. Expedient action is needed, lest we be complicit in the avoidable deaths of our workers or members of the public. Tayo rin ay nananawagan ng agarang interbensyon upang tugunan ang sitwasyon ng mga manggagawa ng Fermina Express, DLTV at iba pang transport groups na patuloy na inaapi. To distinguished colleagues in the House, we call for a comprehensive congressional inquiry into DOLE Department Order 118-12 as well as the state of its enforcement and the conditions of our workers in the transportation sector.
Now that we have learned about these abuses, we have the urgent obligation to evaluate the situation and decide how to move forward. It is crucial that we fully ascertain the extent of industry non-compliance, evaluate the performance of responsible enforcement agencies, and identify the reforms required to ensure the protection of drivers, conductors, and the riding public. Later today, Kamanggagawa Party List will file a resolution to this effect that I hope distinguished colleagues will lend their voice to. At this juncture, Mr. Speaker, we reiterate our commitment to industrial peace. Hindi po kailangang magkasalungat ang interes ng employer at manggagawa. If management respects the law and the welfare of our workers, then they act in harmony to provide valuable service to the public. Let that interest also align with our obligation as officials of the government. Ating ipagtanggol ang mga manggagawang driver at konduktor. Ating siguruhing nasusunod ang batas at ligtas ang taong bayan. Ito'y aming pinapaubaya sa konsensya natin bilang mga kawani ng gobyerno, mga kinatawan ng manggagawa at ordinaryong Pilipino. Tayo po'y kumilos. Bago po ako magtapos, muli pong pinagpupugayan ng kinatawang ito ang mga manggagawang driver at konduktor na kasama natin ngayon. Maraming salamat po, Mr. Speaker, at mga kasama sa bulwagang ito.